in the impeachment proceeding. So, which is which, Madam Chair? So I think his speech is out of order and this should be decided promptly by the committee. Hindi rin po ito personal na laban sa sino man sa inyo. Sa katunayan, ang layunin ko ay kabaligtaran upang protektahan ng bawat isa sa inyo. Mabigyan kasi may listahan na nilalabas eh. Ang congressman ay hati na ho ang usapin. Ayaw na nilang makialam. Kaya tingnan natin kung yung complaint nyo ay aabante sa Senado. Paabutin nyo muna sa Senado. Dad, may kaakibat na ganap na pananagutan. Naku. Malinaw na batayan ng betrayal of public trust, ang pang-aabuso sa diskresyon sa 612.5 million na confidential funds mula December. Wait lang ate ha. Ang ingay mo naman sa 612 million. Pero hindi ka maingay sa mali-malitang bilyong pera. Yes. Magandang hapon muli sa ating mga kasama. Nandito na naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre, kung di ka pa nakasubscribe, pasubscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para lagi kang updated sa ating mga video. Ay nako, talagang pagkampi-kampi, kampihan, ha? Kahit naghaharap-harap sila dyan sa Justice Committee, anak ng tipaklong, wala kang pag-asang manalo. Bakit? Kita nyo si Congressman Sutay at si Congressman Polo Duterte, Polo Marcoleta, Paulo Marcoleta, hindi pinapakinggan at pinapatayan pa ng mikropono. Kahit naman may substance, ay sinasabi nito ni Papay na irrelevant daw. Yung sinasabi ni Congressman Sutay, Diyos ko po, una pa lang, ang banat ho ng isang babaita na kung tawagin natin ay huwistro! Alam nyo naman na may pinapanigan. Kaya itong mga ito, sarsuela. At bakit ba, inatras ata yung complaint nila Dalaima at nila Di. Bakit kaya? Magtatanong lang kami. Isa bang paandar yan para masuportahan yung pangatlong complaint? Kasi yung una ata, parang sinet aside. So, meaning to say, parang wala silang gana doon sa una at pangalawa. Doon sila nakatuon sa pangatlo. Bakit? Masustansya ba yung pangatlo kaysa doon sa una at pangalawa? Bakit winidraw ng maiingay na tabingi ang muka at maiingay na laylay saba? Bakit nyo winidraw? Dahil alam nyo, walang sustansya. Walang kapanapanalo. Diba? Yung pangatlo, hindi natin alam, sino ba nag-file ng pangatlong complaint? Natanong lang. Kasi ang sustansya na sinasabi doon sa pangatlo, yung pa rin sa unang complaint nung nakaraang taon. Kaya wala silang kalaban-laban. Kaya nila sinet aside yung una, bakit kamo? Kasi wala sila sa date ng final. Ibig sabihin, nagmadali ang mga ungas, gusto mauna, ayun na technical. Pero, sinabi ko nga, yung pangalawang complaint, dito kila Lai, dito kila Tawingi, at dito kila yung bagong nagpapakilalang kamag-anak. Oo, ang layo naman pala ng apelido. Du. Du. Hindi, ang apelido niya ay D. So, nagpapakilalang kamag-anak, kaso hindi na ata kinikilala. Parang malayo na kasi. Di ba? So ganito, simulan natin ang usapin doon sa unang banat ni rehistro. Parang makikitaan mo na masaya siya, parang ayaw niya panigan yung mga Duterte na pumapanig. Parang sinabi niya, sige, kami nang bahala dito. Pero ganun pa man, simulan natin. Justice Committee. Today, March 2, we convene the Committee on Justice to discharge a solemn constitutional duty. That is to begin our consideration of 4 impeachment complaints filed against the Vice President of the Republic. Just last week,
All 4 complaints were simultaneously referred to this committee. Under the Constitution, it is the exclusive mandate of this committee to hear these matters and by a majority vote of all its members, submit a report to the House. That mandate is not optional. It is not seasonal. It is not subject to fatigue. Narinig nyo ba yan? Noong si Bongit ang ini-impeach. Oh, di ba? Halata sila eh. Huwag nyo na kaming lokohin, te. Masyado kayong halata sa mga binibitawan yung pronouncement. Oo, tapos si Senador Marcoleta, si Congressman Marcoleta pa ay hindi nyo pinagbigyan. Tapos sinuspendin nyo. Bukas nyo ipagpapatuloy. Tama naman yung sinasabi niya. Pakinggan nyo muna yung sinasabi ni Congressman Suntay. Diba? Yung masustansya yun eh. May nadadawit na mga congressman na nandyan sa committee nyo. Nandyan, nakaupo. Bakit hindi nyo pinag-usapan? Naging tikip-tikupa na kayo. Bulag pipibingi. Yun ang gustong malaman ng taong bayan, hindi itong impeachment. Dahil itong impeachment ito ay isang pamumulitika, kaya tigilan nyo na. Bakit kamo? Bakit binawi? Sige nga, kami ho ay magtatanong, bakit nyo binawi itong complaint? Sino ba sila? Ito sila, Binawi ng isang grupo ang ikalawang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. At para nga sa detalye, makakausap natin sa linya na telepono si Marian Enriquez. Marian, anong grupo ito at bakit nga ba nila binawi itong kanilang reklamo laban nga sa bise? May pinangunahan nga ng grupong Tindig Pilipinas yung pagbawi ng second impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Uunahan ko na kayo, ha? Ang iingay nyo, simula nung February 25, simula nung nag-file kayo, ang iingay nyo, bunganga kayo dito, bunganga kayo doon, binibira nyo si BP Sara, nilustay ng ganito, ganire, betrayal of public trust, merong 6 na sinasabi itong silay eh. Kung malakas naman ang ebidensya nyo, bakit nyo babawiin? Nagtatanong lang ho. Ano yung gusto nyo palabasin? Bakit binitawan nyo yung complaint nyo? Ibig sabihin, malnutrition yung mga sinasabi nyo. Wala kayong mabigat na ebidensya at nagpapanggulo lang kayo dyan. Diba? Ang gulo nyo dyan, ang gulo nyo. May masabi lang na nagreklamo kayo para saan? Merong magpondo, di umano. At makatanggap na, anyak ka na naman talaga. Ang hirap sa inyo, eksena kayo na eksena, tapos bibitawan nyo yung mga sinumpaang salay sa inyo. Hindi kasi, nagbigay ito ng napakaraming papel. Alam niyo yung diniliver nila na isang L200 na dokumento para sa impeachment ni Bibi Sara? At ngayon, i-withdraw nila sa isang papel. Binasa pa nga, ito nga yung kinumplain namin, withdraw na, aray ko. Puro lang kayo paandar. Para lang mapag-usapan kayo, popularidad, para pagdating ng 2028, tatakbo kayo. Hindi kayo mananalo, mga unggoy. Tuloy! Kanina umaga nga lang nagpadala ng formal na sulat itong grupo doon kay Justice Committee Chairperson Jervy Luis. So ayon nga doon sa grupo, bini-withdraw nila o binabawa nila itong kanilang reklamo para suportahan yung ikatlong grupo o yung third impeachment complaint dahil pareho lang naman din yung laman o yung grounds for impeachment at yung aligasyon na laman nga nung reklamo. Ito'y para rin makapabilis na yung proseso sa pagbusisi ng reklamo. Kita nyo, sila Mother Kulafu. Si Mother Kulafu, andun. Kita nyo na. Bakit Mother winidraw mo? Nilay, bakit winidraw nyo? Nandamay pa kayo ng Mother Kulafu. Kulafu ba apelido niyan? Itong mga to, hindi natin alam kung anong gusto mangyari sa buhay. Hindi natin alam kung ano yung pinaglalaban nila. Ang alam natin dito sa mga ito, makataas to eh. Pero ang nangyayari parang niloloko na lang tayo eh.
Dapat hindi kayo sumasali sa politika. Dahil wala namang patutunguhan yung mga politika nga lang yan eh. Diba? Dapat pag nakaupo, tapusin ang termino, tapos. Sausaw kayo ng sausaw. O mas malakas daw yung third complaint. At parehos naman daw sa kinumplain nila. Eh bakit kayo nakisausaw? Rin naman ng mga endorsers nitong second impeachment complaint na sina ML Party List Representative Leila de Lima at Bayan Party List Representative Percy Sendanya yung action ng grupo. Narito po. Yan yung mga may ingay lang pero walang laman, di ba? Yung pahayag ng grupo ng second complaints. Hindi po ito pag-atras, ito po ay pagsulong. Dahil gusto natin matiyak na isang airtight case ang aakyat sa Senado sa lalong madaling panahon. Ilan na lang ang session days remaining. Kasi meron deadline ang habulin ang House. Yan ay dapat bago mag-adjourn sina GIE, mai-transmit na yung articles of impeachment sa Senado. Dapat nang managot si VP Sara sa pandarambong at pang-aabuso niya sa Kita nyo, maingay ka lang. Ang magnanakaw, yung dati yung kalaban. Pero ang bibig mo, Sara Duterte, managot. Bakit mananagot? Ano bang ginawa ni Sara Duterte? Hindi naman siya nagnakaw. Sinagot na ng COA. Hindi pa kayo magpigil. Magkano? Tandaan nyo mga kasama, pag ito tumakbo, isiro nyo sa balota. Kasi nagpapakilala to. Ito ay kamag-anak. Kamag-anak ho yan nila Kaso nga lang, medyo malayo na yung apelido Kaya nagpapakilala. Sabi ni Aling Ledesma. Kaya yan, tigil na. Tigil na. Oo, para wala na kayong pag-usapan pa. Mapunta tayo dito. Bakit nasupalpal? Sino? Ay, hindi ho. Alam nyo, nakakatawa. Itong si Papay, totoo na may sinasabi ni Congressman Suntay, bakit nyo pinigilan magsalita at pinatayan pa ng mikropono? Yun ang katotohanan. Yan. At kagaya ng sinabi ng aking kaibigan, si Pastor Benny Abante, public office is a public trust. We should proceed with fairness and without fear. Bottom line, we have to be impartial. That's why I would like to raise this. In the light of serious allegations contained in a joint affidavit issued last February 23, that has been reportedly transmitted to the Office of the Ombudsman, there have been allegations that some members of Congress nakatanggap ng envelope, Yan ang dapat pag-usapan. maleta. Yan ang dapat pag-usapan, hindi yung impeachment. Ayan, malalaking pagnanakaw yan. Ang sinasabi lang nila ay 125 million kay BP Sara, pero ito, mali-maleta. Ang usapin, hindi nila pag-usapan. Ngayon, inopen ni Congressman Suntay, parang bigla silang kumambyo. Tuloy. Ito'y naibigay, kung hindi sa opisina, sa townhouse. No, let me finish. There's You a will have point your of turn order, because the this is Honorable bearing. Suntay. This is not an allusion Order. to prejudge the veracity of the allegations. Honorable Suntay, there is a point of order. This is also a And point that of includes order. the Madam highest Chair. hierarchy among all the What is motions. the relevancy of this speech? No. to the sufficiency in form? Madam Chair, this is very relevant. Nanggigil na Until he naman si... finishes with his point of order. The Honorable Terry Ridon is recognized. Kindly use a microphone which is okay. Madam Chair, the speech of our distinguished colleague is absolutely relevant. Bakit namumula ka? Affected ka? Ano yung pinagsasabi mo na hindi masustansya at irrelevant? Yan nga ang dapat imbestigahan nyo Bakit hindi mapag-usapan yan? Bakit? Dahil amo nyo ang nasa likod at pwede kayong managot. Pag nagturo sila, ganun ba yun? Nagtatanong lang The question of sufficiency of form and substance in the matter. And more importantly, my understanding of what he's stating today is that he's probably accusing members of Congress, members of the House Committee on Justice, as receiving payments for Bakit hindi ba?
Halos totoo naman eh. Oh, 'di ba? The implementation of our mandate in the impeachment proceeding. So, which is which, Madam Chair? So I think his speech is out of order and this should be decided promptly by the committee. Okay, we heard the basis of the point of order of the Honorable Terry Ridon. Now we shall hear the answer of the Honorable Suntay. Yes, Madam Chair. Ang problema sa Kindly kaibigan ko, justify the relevance of your He is statement to the jumping the current gun. impeachment proceedings. he is jumping the gun. This is actually relevant not only in the determination of form and substance. Tama. This is relevant in the impartiality, in determining the impartiality of this hearing, which is very important. Madam Chair, this is not an accusation. Kaya nga, kung hinintay lang ako patapusin, ewan ko, bakit naman yung aking kaibigan, naggagalaiti ka agad Kaya at nga. concern. You know, if we have nothing to hear, then we just listen. If we are not being alluded, why are we so guilty? So let me finish. The issue here is not to prejudge the veracity of the allegation. However, given the gravity of the claims and the potential impact on the credibility of the committee's proceeding, ang gusto ko maging malinaw lang po, hindi ko hinuhusgahan yung aking mga kasamahan o ipagpalagay na totoo ang mga aligasyon. Hindi Yan. rin po ito personal na laban sa sino man sa inyo. Sa katunayan, ang layunin ko ay kabaligtaran upang protektahan ng bawat isa sa inyo. Mabigyan, kasi may listahan na nilalabas eh. Tama, Ang tama. gusto ko po sa ganitong pagkakataon, Madam Chair, naniniwala ako na mas mabuti na tayo mismo ang magharap at maglinaw ng issue. Kaya kaysa maging bulong-bulungan pa ito. Bigyan natin ng pagkakataon bawat membro ng committee. Pagkakataon mismo na mag-assess ng kanilang sitwasyon or if they can be an impartial member of this committee. Yun lang. Kung sa tingin nila, they can be an impartial, then let's proceed. However, if they think that baka pagdudahan sila at pagdudahan yung lalabas dito na resulta, then let's allow them if they want to recuse. Maganda pala ang layunin nito ni Congressman Suntay. Bakit overreacting itong si Papay? Bakit sobrang OA ka? OA. Diba? Maganda ang hangarin niya. Doon pa lang, kasi may nababalita. Ayusin na natin kung gusto nyo para maprotektahan naman natin ang bawat isa. At hindi na tayo mapagbintangan na nagkakampi-kampihan. Ang mama, aruy. Mukhang puputok na. ang mukha. Diba? Bakit nga pala, ang tanong natin, bakit nga pala yung unang impeachment kay BP Sara ay sinantabi? Bakit? Mahina kasi ang... lagi nating sinasabi sa inyo, technical na sila doon. Kaya nga itong una, pangalawa, pangatlo, pang-apat, yung una, sino ba nagsampa niyan? Parang ang nagsampa niyan Castro, tama ba? Castro at Al. Sila yung una nagsampa, yung mga Makabayang Bulok. Makabayang Black. Tama ba? Makabayang Black sila. Pangalawa nagsampa itong Dalaylay, Saba Queen. Yung Winidro. Yung pangatlo, hindi ko matandaan. Kasi yung pang-apat kay Benny Abante, tsaka kay Max Alvarado. Kay Ortega. Yung pangatlo, hindi ko sure kung ito yung umbrella group yung mga umbrella group na yung mga Gabriela na hindi naman nanalo at nag-ingay-ingay. Bakit nga ba sinet aside? Nagtatanong lang kami. Gusto namin malaman. Bakit? Paliwanag mo. In our parliamentary status, there is a pending motion to set aside the first impeachment complaint, that is Castro et al. Impeachment complaint on the ground of violation of 1-year prohibition period. The same has been seconded, the same has been objected to as well, and we shall now proceed to divide the House. Those who are in favor of the motion, please raise your right hand.
O, binilang na. Kilala nyo yung mga durobo talaga, no? Makikilala nyo talaga yung mga durobo. You may now put down your hands. Those who are not in favor of the motion, please raise your right hand. You may put down your hands. Last, those who abstain, please raise your right hand. Yan diretso lang natin yung video. Dito nyo malalaman kung sino talaga ang favor na Secretariat, the result of the set aside voting, yung please. unang claim, unang impeachment claim. Complaint, sorry. With 22 votes in the affirmative and 10 votes in the negative, Meaning, with 0 abstention. The chair set Pupupok na yan. aside the first impeachment complaint, the Castro et al. Impeachment complaint on the ground of violation of 1-year prohibition period. So, ano nangyari? Castro! Pahiya ka na naman! Ito yung matandang teacher ko Ito yung nag-file ng unang complaint. Kaya yan sinet aside kasi walang sustansya. So, hindi mangyayari na umusad kasi may 1-year bar rule. Ginulo lang nila ang sitwasyon. Tapos ngayon, di ba February 2, umabante sila, bumira kagad sila kahit wala pang February 6. O ayan yon yung first complaint. Pangalawa, February 6, umabante itong may ingay, nagsama pa ng mga madre, sila Laylay. So, winidraw naman. Ano ba yung parang, ano ba yung pangatlo? Yung pangatlo ba ata itong kay Tinyo? Kay Tinyo ba? Tsaka dito sa Gabriela? Bakit kaya? Aray ko. Ito yung Gabriela na mahilig din mag-ingay pero hindi naman nanalo. Pasok natin. Party ay buong paninindigang iniendorso ang Castro et al. Verified impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon sa verified impeachment complaint, batay sa betrayal of public trust at batay sa mga dokumento at testimonya sa mga pagdinig kung saan nalantad ang paggamit ng confidential at intelligence funds, malinaw na ang Vice Presidente ay may buong otoridad, may buong kaalaman sa pagpapalabas, paggamit at pag-uulat ng mga pondong ito. At kung may otoridad... Yun yung pa nga napatunayan, binabasahan nyo na. Di ba sinagot na nga yan ng COA? Bakit ganyan kayo? Masyado kayo mapalabintang. Hintayin nyo muna maipasan nyo sa Senado, yung complaint nyo. Pag napasan nyo sa Senado, yung una, pangalawa, wala na nga yung pangatlo, abangan namin. Kasi nag-usap-usap na nag-usap-usap na yung ibang congressman, hati na ho ang usapin. Ayaw na nilang makialam. Kaya tingnan natin kung yung complaint nyo ay aabante sa Senado. Paabutin nyo muna sa Senado. May kaakibat na ganap na pananagutan. Nako. Malinaw na batayan ng betrayal of public trust ang pang-aabuso sa diskresyon sa 612.5 million na confidential funds mula December... Wait lang ate Ang ingay mo naman sa 612 million. Pero hindi ka maingay sa mali-malitang bilyong pera. Pipi ka ba? Bingi ka ba? Bulag ka ba? Doon sa mali-malitang usapin? Ang tagal na yan, sinasabi nyo, nakaraang taon pa yan. Ang sinasabi nyo kay BP Sara. Pero sinagot lahat ng COA. Sinagot na rin ng Supreme Court. Binasura na nga O nangungulit na naman kayo.
Kami ho ay nagtatanong lang bakit tahimik kayo sa mali-malitang pera? 22 hanggang third quarter ng 2023. Sinong makakalimot sa 125 million na confidential funds na ginastos lamang sa loob ng 11 araw? 'Di ba? 125 million, di sila makapag-move on. Woo! 125 million, di kayo makatulog. Pero hindi naman kayo nanalo. Nanalo ba kayo? Pinalit lang kayo sa Duterte Youth Party List na nanalo at nagkamit ng 2 million mahigit na boto at ginawa ng kwento, ni Milek Chair. Tapos ang ingay nyo dyan, di naman kayo nanalo. Wow! Ang paggamit ng confidential funds nakabatay sa pinakamataas na antas ng tiwala na ang opisyal, ang opisina na humahawak nito ay gagamitin lamang ang confidential at intelligence funds para sa layuning pinaglaanan at mahigpit na susunod sa mga batas at mga patakaran. Ngunit winasak ang tiwalang ito. Nabigong magsumite ng kompleto at maayos na liquidation reports sa Talaga COA ba? at mas Kita nyo ginagawa nila. Puro kasinungalingan. Kahit na nagbigay si BP Sara at pinag-aralan ng COA at nagbigay na rin ng announcement ng COA, sabi rito, bigura magsumite. Paano ba sasabihin ng COA na walang misuse ng confidential fund kung hindi nagsumite si BP Sara ng kanyang mga dokumento? Paano nyo napapaliwanag sa taong bayan ng mga ganyang binibitawan yung paniwala? Paano nyo nakukonsensya yung, Diyos ko po, walang maniniwala na sa inyo. Mula noon hanggang ngayon, yan pa rin confidential pa ang nasa isip nyo. Ilang maleta na ang nauubos. Ang tahimik nyo. Nakaka-bad trip na kayo, mga. Kakampi-kampihan kasi sila. Yan ang kanilang banat. Kaya, sa bagay, wala namang problema yan eh. Dahil pagdating sa Senado, meron pa rin naman tayong alas. Pero, siyempre, pag nagdesisyon pa rin ang Supreme Court, walang saysayan. Bakit? Pag, halimbawa, ito ay pumunta na ipasa nila sa Senado at napag-usapan sa Senado, sabihin natin, umurong. At ang senador ay magiging mga judge. So, order na naman sila ng kulay pulang mga robe. Pondo na naman ng bayan. Pasilin nyo yung robe noong nakaraang taon na pinagawa nila. Wala na nangyari. Which is good yun. Kasi nabasura at na-archive lang. So ito, pag umandar na naman at umeksena doon sa Senado, paggawa nila ng committee report, ipapasa sa Supreme Court o saan man, magdidesisyon ng Supreme Court. Una, bakit? Matitigas kasi ang ulo na technical na sa unang complaint. Kaya nga, sinet aside nila para makalimutan kagad eh. O pangalawa, yung sustansya na sinahain nila parehas lang doon sa complaint na sinasabi nila nung nakarang taon, kaya walang matibay na pambato, panlaban. Ano nangyari? Withdraw. Yung pangatlo, ito, nako po, sa tingin nyo may sustansya pa rin to. Ang pinaglalaban nila ay 125 million na sinagot na ng COA. At sinagot na rin ng Supreme Court. Yan pa rin ang kanilang pambato, panlaban. Wala na ba kayong iba? Sahol, may mga huwad na accomplishment reports at gawa-gawang acknowledgement receipts. Ayon sa reklamo, sa ilalim ng kanyang utos, may mga tauhang nagpeke ng mga dokumentong isinumite mismo sa COA. Ayan, paratang yan. Diyos ko po. Paratang yan. Bakit? Ang COA nga walang sinabing ganyan eh. Tapos ito, sinasabi rito na pineki daw yung dokumento na isinamit sa COA. Saan kaya humuhugot si ate ng kanyang mga sinasabi? Diba? Ang hirap, hindi nila matanggap. Pag kayo ay babanat, siguradin yung kaya niyong tanggapin ang mga desisyon, lalo na desisyon ng Supreme Court. Diba?
Paulit-ulit nating sinasabi, paulit-ulit nating binabalita, paulit-ulit na sinasabi ng Supreme Court, oo, na walang matibay na ebidensya at ibabasura na lang yung complaint. Kasi nga, sinagot na lahat at nag-submit na ng dokumento. Oh, basta iyakin talaga, wala tayong magagawa dyan. At tigilan na nga natin to kasi puros lang ang mga ambanat nila kay Bibi Sara ay pamumulitika. Kaya sinasabi ko nga sa inyo, manunood kayo at maniniwala kayo sa tunay na mga nagbabalita. Tayo ho hindi nagbabalita, tayo ay nagre-reaction. So, sinusupalpal natin yung mga maling binibigay nila, hindi maganda yun eh. 'Di ba? Sasabihin pineki daw, Diyos ko po. Karo din naman, wag ganon. At yung pag-usapan nyo dyan, imbis na magtrabaho kayo ng matino, pag-usapan nyo yung mali-mali at ang pera, tapos na yung usapin sa impeachment ni Bibi Sara at nirefile na naman ng mga talunan. Sa 2028, maghanda-handa ho kayo. Dahil ang agila ng Davao lilipad. At mahaba ang kuko niyan. Kaya kung umabot ka sa video na ito, hanggang sa muli, wag mong kalimutan. Sabihin kung nasaan ka. Para alam naman natin kung sa umabot siya yung video natin. Shoutout sa inang bonggang-bongga siyempre. At kay ma'am na nagkita kami. Thank you very much. Hanggang sa muli, pakilagay and share. Huwag mo kalimutan hit yung bell para meron kang video everyday. Bye-bye!